Kamusta po? Ito, meron uli akong share sa inyo mga boss, mga madam ano. Ito, meron tayo ditong Devant LED TV. Okay? Yan. Ito po ay, ito, makikita nyo po ang kanyang model. Okay. Yan, Devant model 32DL541. Ito po ay 32 inch na. At hindi pa siya smart TV. Okay, nakita nyo naman po yung issue niya sa unang clip pa lang ng video. Ito, testingan natin para makita nyo ang issue ulit niya, no? Kung meron po kayong mga ganito, ganitong issue ng TV, ito, salamat po at nakita nyo ang aking video at nahanap nyo para meron kayong guide sa paggagawa ng inyong ganitong model at ganitong issue. Yun. So, nakita nyo naman po, nag-blink ang ating logo, no? Tapos nawala na siya. Nawala na po siya. Okay, so standby ulit. Red siya. Tapos on, yun. Lalabas ng logo, Devant, seconds lang, tapos wala na. Ito po ang isi-share ko sa inyo, mga boss, sa video na ito. Ito, binunod ko ulit. Testing natin na mas malapit sa screen, no? Yan. Ito po, double check lang para makita po natin ang mismong nakaharap. Yun. At nag-blink nga lang siya, ano? Yan. At dito, yan. Yan ang kanyang, tayo pa lang po una magawa nitong TV na to, buo pa yung shield niya. Unang sira pa lang ng TV na ito. Ayan po ang model niya. Ipakita ko na naman kanina. Okay? So yan. Dito ay nabuksan ko na po dyan ang ating unit. Yan. Ayan. Pagbukas ko po dyan, yan. Yan agad ang una kong nakita, mga boss. Okay, yung mga capacitor na yan, bali yan. So may 12 volt supply at saka doon sa may backlight, ano? Okay. Yan po ay bloated na. Opo, lobo na ang kanyang capacitor. Ang ibig sabihin po niyan, pagka ganyan mga boss, low capacitance na po yan. Kapos na po ang ibinibigay niyang supply ng kuryente sa parts, sa sinusuplayan niya, okay? Kung ganito po ang issue ng inyong TV at parehas ng model at ganyan din ang screen, blink lang ang logo, yan, meron po kayong guide, ano po? Meron kayong reference. Kaya lagi ko lang pong sinasabi, mag-ingat kayo sa inyong pagdi-DIY, sa inyong pagre-repair. Unang-una, ingat po, ingat. Okay? So yan, dito kinakalas na natin ang board. Yan. Medyo nakapass forward tayo dyan at pinakalas lang naman. Ano po? So yun. Kukuha na natin ang main board. Yun. Yan po ang dalawa na yan ang ating papalitan, mga boss. Shoutout po pala sa lahat ng aking subscriber at salamat po sa suporta, mga boss ko. Thank you po, maraming salamat po at sa magsasubscribe pa lang po, salamat din po. Sana nakita nyo itong video ko at nakatulong po sa inyo, mga boss ko at mga madama na po. Salamat po, salamat. Yan, dito ay tanggalin na natin ng capacitor. Yan, dito po, importante po dito mga boss, yan, napansin nyo naman, 16 volts, 470 UF, ano po, ang kanyang value. Ang ating ipapalit mga boss, mas mataas, 35 volts, 470 UF. Yung parad niya, ganun pa rin. Pero yung voltahe niya po ay tinaasan ko. Ang original ay 16 volts, ang ilalagay ko ay 35 volts. Para mas makunat po, mas matagal. Ano? Tapos dito, sa isa, hindi ko binago, yung pa rin. 35 volts, 330 UF farad. Okay?
Pwede po yun. Pwede niyo pong gawin yun na mas mataas ang voltahe. Basta wag lang kayong bababa sa voltahe at saka sa farad. Okay, importante po yun. Kasi hindi kakayanin, pag mababa, puputok po yun, uusok, masisira. Kaya okay lang po ang mas mataas na capacitor ang ilagay ninyo. Mas safe po yun. Mas kaya niyang dalhin. Mas mabigat, mas mataas, mas kaya ng capacitor. Ayun. Sana po nakakuha kayo ng simpleng idea sa ganung binigay kong tutorial. Ano po? So yan, dito inaalis na natin ang mga bloated capacitor. Pangkaraniwan po yan, pagka mga ganyang lobo na, mahina na po talagang capacitance niyan. Ano na po siya, mahina na, kumbaga hindi na mahina na yung buga ng supply niya. Yun po, nabanggit ko kanina, yun, gano'n po. Basta ano lang po, tulad ko na sabi ko kanina, okay lang na tumaas yung ipapalit yung capacitor. Yung original nga niya, 16 volts, pinalitan ko ng 35 volts. So, mataas, pero yung parad niya parehas. Yun, mas maganda rin po yun. Okay. Yun, at dito, ayan, naalis na natin dyan ng ating capacitor, ano. At yun na nga po mga boss, yan, natanggal na natin ang dalawang capacitor niya. Yun, at nakita niyo naman kanina 16 volts yan, 470, 35 volts, 470. Mas mataas na ano po. Inulit ko lang po para klaro. Yun, ang kanyang original capacitor. Supply po yan sa kanyang 12 volts. Ang secondary. At ito naman po ang isa, di ko po binago, yun pa rin naman. At okay, yan. 35 volts, 330 UF. Okay. Basta yun lang po, wag kayong bababa sa original na parts. Okay lang tumaas, wag lang bababa. Para safe po ang ating unit. Okay, so yan. Password ulit tayo dyan at kakabit na lang naman for testing. Okay? Yan. So yun, ito mga boss, tatakpan na lang natin para ma-testing natin kung gagana na ang ating unit, kung mag-stable na ang kanyang display, kung di na magbi-blink. Okay. So yan. Tingnan na natin, saksak na natin mga boss. Sana po nakatulong to sa inyo itong binahagi kong simpleng tutorial. Kung may ganito kayong issue ng TV, parehas po, sana nakatulong po. At ayun mga boss, hindi na po siya nag-blink. Okay, lumabas na ating ng logo at saka yung kanyang, nag-no signal na siya. Steady na po ang ating display. Okay, nagawa na natin dahil po doon sa dalawang capacitor na yon, kaya nagkaganon ng ating unit. Ito, yan ang dalawang ating salarin, Okay. Ayun, at nabalik na natin. Yan, testing ulit natin. Para makita nyo po ulit. Ayan. Okay, naka-standby muna. Kung tuloy-tuloy na talaga siya. Ayun, Devant. Hindi na nag-blink. Yun. Okay na po talaga ang ating unit na restore na natin.